Hello everyone! Ganito nga pala ako magluto ng may gata. So, ayan. Magluto ako ng ginataang hipon. At syempre, hahaluan ko siya ng malunggay. Ayan. Ang malunggay, hinuhugasan ko yan, kaya ganyan itsura niya dahil basa. Ayan. Kasi maano din yan may alikabok din yan. Kaya dapat hinuhugasan natin ang malunggay bago natin lutuin. Ayan, ilang beses ko yung hinugasan, maano talaga yung tubig niya. May alikabok talaga, kaya dapat lagi natin hugasan ng ganyan. Siyempre, ayan yung ating mga sangkap, yan. Importante kapag gata, may luya ako niyan. Tsaka pinipitpit ko yung luya para mas lumabas yung kanyang aroma. So, ayan. Mas malasa siya sa sabaw kapag ganyan, pinitpit mo siya. At syempre, ito yung ating gata, yan. Ating gata. Mas gusto ko yung ako yung napiga ng gata para at least madami. So, ayan nga, pag nilalagay ko muna, pinapakulo ko muna yung gata kasama na yung mga sangkap, so ganyan. Kailangan kulo na siya bago ko nilalagay kung ano yung lulutuin ko. At syempre yung yung gata, hindi ko yung tinitigilan na ganyan, halo-halo, para hindi siya mamuumuo. Kasi namumuo yan kapag hinayaan mo lang siya. At syempre kapag kulo na yung gata, ayan, lalagay na natin kung ano yung ating lulutuin. Ganyan, inuna ko nilagay yung hipon kasi yung malunggay madali lang naman yung maluto. Ito muna ang hipon para yung gata manuot yung lasa niya sa sa hipon. Maluto muna yung hipon sa gata. So ayan. Nanunuot yung yung lasa ng gata sa hipon. At syempre ilalagyan ko rin siya ng cubes yung hipon din para yung lasa niya isa lang. At para mas lalong maging malasa yung hipon sa ating gulay. So ayan. Halo-haloin ulit para hindi mabuo yung hindi mamuo yung gata bago natin lalagay yung gulay. Pangit kasi kapag namumuo yung yung gata. Kailangan halo-haluin mo siya para hindi siya magbuo-buo. So ayan. Luto na yung hipon para yung yung gata nasa manuot sa ating hipon. Siyempre, ayan na yun, luto na yung hipon, nilagay ko na yung malunggay, ayan. Kasi ang malunggay, konting lang yan, kulo. Luto na yan. Pero hindi rin yan kailangan na sobrang lutong-luto. Kasi masama din kapag sobrang yung malunggay. Hindi rin pwedeng half cook. Kaya dapat yung sakto lang talaga na luto. So, ayan, hayaan na natin siyang kumulo dahil may na siya. May gulay na siya. Hindi rin pwedeng haluin madurog yung hipon. So, eto na nga at luto na ang ating kinataang hipon na may malunggay or malunggay na may hipon. So, ayan. Pareho din yan. Ang importante dyan, masarap yung ating niluto. So, ayan. Pwede rin dyan kahit anong mo. Pwede rin yung halimasa, ganyan. So, trinay ko lang yung hipon. Ganon din naman, masarap din siya. So, ayan. Kailangan talaga pag mga ganyan ulam natin, haluan natin ng gulay para mas mas masarap at saka, syempre, kumbaga balance siya kasi may gulay. So, ayan. Ito yung ating recipe, ginataang hipon with malunggay. So, yan lang. Thank you for watching.